Bombo Frati, ngayong araw nga naglunes 16 taong 2025 ay formal nang sinumula naman itong pagbabalik eskwela na ating mga estudyante, especially dun sa mga pampublikong paaralan dito nga sa ating bansa. At base doon sa isinagawa nating pag-ikot, monitoring dito sa ating lalawigan ng Pangasinan, particular na nga dito sa lungsod ng Dagupan ay kaninang umaga pa lamang nag-start na itong flag ceremony at itong opening program para naman doon sa ilang mga paaralan dito nga sa ating nasasakupan. At dyan ang unang nating tinunguhan dyan sa may bahagi ng West Central Elementary School na kung saan nagsaktong mga nasa 7:30 nag-start nga itong flag ceremony nila, lalo na marami na itong mga estudyante na talagang excited na pumasok. Kitang-kita natin yung iba kasama yung kanilang mga magulang, yung iba naman kasama yung kanilang pamilya, habang iba naman is nagpapa-enroll pa lamang sila. At base doon sa opening program dyan sa may West Central School na kung saan ay pinamumunuan niya ni Dr. Renato Santilla na ang siyang principal for naturang paaralan, nagbahagi sila ng mga sistema na isasagawa nga ngayong taong school year 2025 at 2026. At ayon nga sa kanya na umabot naman sa 1,670 at mga enrollees dyan sa kanilang paaralan. At hanggang sa kasalukuyan ay umaasa pa rin sila na marami pa rin na talaga at mga nagpapa-enroll. Kung ayon sa kanya, baka aabutin daw ito ng 1,700 or mahigit pa dahil hanggang sa kasalukuyan meron pa rin yung mangilan-ngilan na nagpapa-enroll pa rin at umahabol ito nga sa pagbabalik eskwela. At base naman sa kanya na bago pa ito nga pasukan nga, bago rin ito nga brigada eskwela na kung saan last week lamang itong brigada eskwela na isinagawa nga sa mga paaralan na talagang tiniyak nila, sinigurado nila na magiging maayos, malinis at wala talagang magiging problema pagdating doon sa pagbabalikan ng kanilang mga mag-aaral. At yan naman sa bahagi ng West Central Elementary School, wala namang wala namang lugar na binabaha. Kung may mga binabaha man lang, dyan lamang sa harapan ng kanilang eskwelahan. At ayon sa kanila, talagang sinigurado nila na lahat ay magiging maayos, pati yung mga silid-aralan, yung mga kagamitan pagdating doon sa mga tables, sa mga chairs, at sa mga libro ay double check din nila. At isa nga sa kanilang tututukan sa ngayon is ito namang pagbabasa ng ating mga estudyante. Kung matatandaan natin yung tema ng Brigada Eskwela, ito yung sama-sama sa pagbabasa dahil nga napapansin nila na merong mga estudyante, merong mga mag-aaral mukhang napapabayaan atong kanilang pagbabasa. Kaya nga yung pagbabalik eskwela nila, ito muna yung unahin nila na matutukan kung saan after ng isang linggo ay magsasagawa sila ng reading assessment at doon nila ibabase kung meron bang mga estudyante, meron bang mga mag-aaral na kailangan nilang matutukan lalo na ilang araw din o ilang buwan din talaga itong pagbabakasyon ng ating mga mag-aaral. Kaya naman yung ilang mga mag-aaral sa atin, sigurado tayo na hindi talaga sila nag-aaral or hindi sila nagkaroon ng time sa kanilang pag-aaral dahil yung iba nasa bakasyon, parang kumbaga sinusulit nila yung time nila para nang sa gayon is pagbabalik eskwela nila, doon na lamang sila tututok sa kanilang pag-aaral. At doon din sa mga kakasdahan natin dahil yung mga paaralan natin dito sa lungsod ng Dagupan malapit lamang sa mga pedestrian, ayan nakipag-coordinate na rin sila doon sa Post and Forces, sa lokal na pamahalaan ng Dagupan at sa mga kapulisan para matiyak nila na magiging ligtas at paglabas-pasok ng kanilang mga estudyante. At base din kay Sir Renato Santilla mga kabombo at Bombo Frami, sa ngayon din may mga ginagawa pa silang mga programa at aktibidad para naman manumbalik din sa sigla atong kanilang mga mag-aaral. Ayon naman sa kanya na wala na mga shifting schedule na ipinatupad dyan sa West Central Elementary School dahil sapat naman atong mga pasilidad, sapat naman yung kanilang paaralan para doon din sa mga expected na mga estudyante nila sa ngayon. At sa ngayon siguro para doon sa makaragdagang impormasyon na maibigay man lang natin sa ating mga listeners at viewers, atong bahagi naman sa ating pakikipagpanayam kay Dr. Renato Santilla ng siyang principal for ng West Central Elementary School. Ng umaga sa West Central Elementary School 1 ay noong nakaraang linggo ay nagkaroon ng paghahanda para sa pagsimula ng klase. Ito yung Brigada Eskwela noong June 9 hanggang June 15. Dito lahat ng marurumi at mga hindi ka nais-nais sa silid-aralan ay nilinisan ng mga guro at mga volunteers. So ngayon ay handang-handa na
ang ating mga silid-aralan para sa pasukan, sa unang araw ng pasukan. Kanina ay nagkaroon ng flag raising ceremony kung saan ipinakilala lahat ng mga magulang, ng mga guro, para makilala nila at hindi sila mawala-wala sa kanilang mga silid-aralan. At tama ka, no? Mayroon kaming, ang inaasa namin kasi ay 1,600. Sa ngayon ay lumampas na ng 1,600, mga 1,670 na yung ating enrollees. Pero ongoing pa ang enrollment. So kung makikita natin doon, may help desk para sa enrollment at pwede pang magpatala hanggang itong buwan ng Hunyo. So sa mga mag-aaral natin, hinikayat ko sila na muli magpatala sa mga hindi pa nakakapagtala. Sa West Central ay walang shifting, regular class. Magsisimula ito ng 7:30. Depende po ang dismissal sa grade. Halimbawa sa grade 1 ay magtatapos ito ng 1:30, 1:45. Sa kinder ay parang 2 to 3 hours lang sila. So may umaga at may hapon na section na klase, pero hindi sila shifting. Ganon din sa ibang grade level. So nag-iiba ito depende sa kanilang grade. Opo, na-request naman sa ating mga stakeholders yung mga kailangan para sa silid-aralan at nagbigay naman sila. So handa ang ating silid-aralan. Yung mga kakulangan ay pinuno ng ating mga guro at ng ating MOE ng paaralan. So yun po, tulong-tulong at bayanihan ng partners, teachers at ng school. Sa pag-umpisa ng klase ay magkakaroon kami ng reading o pagbasa sa mga mag-aaral. Ito yung learning recovery or national learning patungkol sa pagbasa at sa numeracy. Pagkatapos ng mga 2 linggo ay magkakaroon ng assessment sa kanilang reading level kung saan titignan sa pamamagitan ng PhilErie ng DepEd ay susukatin ang kanilang kasanayan sa pagbasa. So pag malaman natin, alam ng guro kung saang bahagi, mahina at malakas yung mag-aaral sa pagbasa. Nang sa gayon, pwede madaling maituro lahat ng mga content at concept na pwedeng pag-aralan ng mga mag-aaral. Dito sa West Central ay wala namang binabaha dahil meron kaming drainage system na ginawa. So okay naman. Nagkakaroon lang ng konting pagbaha pag umulan ng todo-todo dahil yung ating kanal ay puno ng tubig. Pero sandali lang yon. Kung magkaroon man ng high tide ay sa harap lang ng ating paaralan. Pero sa loob ay wala tayong pagbaha dulot ng high tide. So sa lahat ng ating mga magulang, mga mag-aaral, tara na po, pasukan na at tayo'y pumunta na sa ating paaralan sa West Central Elementary School 1. At sa mga hindi pa nakakapagtala sa incoming grade 6, grade 1, ang cut-off po natin ay 6 years old, October 31 dapat. At sa grade, sa kinder ay 5 years old, ang cut-off ay October 31 ng umaga sa West Central. Makabombo para naman doon sa sitwasyon nga dito sa bahagi ng Dagupan na City National High School ay umaabot sa 7,000 naman ng mga estudyante at ang inaasahan ng pamunuan na kung saan ay pinangunahan niya ni Sir Willie Gub, ang siyang school principal na nagtura nga paaralan. Ayon sa kanya, ang junior high school ay merong tala na nasa 5,000, habang ang senior high school naman meron silang tala na sa mahigit 2,000 at hanggang sa kasalukuyan ay nagtuloy-tuloy pa rin itong enrollment nung kanilang mga mag-aaral. At kanina nasaksihan natin yung karamihan sa kanilang mga estudyante na nakapila dito nga sa kanilang court para isagawa itong opening program na kung saan meron ding mga ginahagi atong kanilang mga teachers para doon sa kanilang mga mag-aaral, doon sa mga subject or sa mga anunsyo na kinakailangan din marinig na itong ating mga estudyante bilang bahagi yan sa pagsisimula naman ng school year 2025 at 2026. Dito sa Dagupan City National High School, mga kabombo, meron silang ipinapatupad na shifting schedule dahil nga sa dami ng mga estudyante. Isa sa kanilang pinoproblema sa ngayon at ito namang kakulangan pagdating doon sa mga silid-aralan.
Pero ayon nga kay Sir Willie na nakipag-coordinate rin sila sa kinaukulan sa national government and sa DepEd, ganun na rin sa local government unit para na rin doon sa mga pagtatapos dahil ayon sa kanya na nagsimula naman atong construction ng mga pasilidad. Sa ngayon hinihintay na lamang nilang matapos doon para sa karagdagang eskwela, para sa karagdagang silid-aralan na itong ating mga estudyante. Kasi ayon sa kanya na pahirapan para doon sa ating mga estudyante itong shifting schedule, lalo na kinakailangan natin matutukan atong kanilang mga pag-aaral. Kaya para kahit pa paano tuloy-tuloy pa rin atong pag-aaral natong ating mga estudyante, doon na sila nakapag-isip nga na magkaroon ng shifting schedule. At hanggang sa ngayon hindi pa rin binabalik sa regular na schedule na klase atong kanilang dito nga sa bahagi ng Dagupan City National High School. At ayon naman sa kanya na wala na rin na mga binabaha dito sa ating kinaroroonan at yung meron man dahil lamang yan sa tuloy-tuloy na pag-ulan at agad din naman yan na nagsasubside para doon sa mga lalakaran din atong ating mga mag-aaral. Nagsasagawa sila sa ngayon ng pag-ikot, pagpapaalala dun sa kanilang mga teachers at kanina bilang bahagi doon sa programa sa anunsyo sa buwan din ng June magsasagawa naman sila ng earthquake drill bilang paghahanda na rin dun sa mga disaster na maaari nating maitala naman ito nga sa ating nasasakupan. Ayan sa ilan sa mga tinututukan ngayon ng Dagupan City National High School, hindi lamang doon sa pag-aaral ng ating mga estudyante. Siyempre, kailangan din nilang mabigyan sila ng mga kahandaan or mga iba't ibang skills na kinakailangan din nilang mag-discover doon sa kanilang mga sarili. And sa ngayon din, meron tayong mga post enforcers dito lamang sa harapan ng ating kinalalagyan atong makapulisan, naka-standby sila ayon nga sa kanila na kaninang madaling araw pa lamang talagang nakapwesto na sila dito dahil nga doon sa inaasahan nila na pagdami ng mga motorista atong labas-pasok ng ating mga estudyante. At base rin kay Sir Willie na karamihan ang pinoproblema na lamang nila sa ngayon ato nga sa junior high dahil nga nasa 5,000 ato nga mga enrollees, kaya doon sa junior high sila naman nagpatupadan ng shifting schedule at bago rin ato nga pasukan naman nila talaga sinigurado nila na magiging maayos at pagdating doon sa makagamitan sunod-sunod or tuloy-tuloy nga ato nga pag-aaral ng ating mga estudyante. Kaya kung ano man yung mga sira na itong mga classroom, nung brigada eskwela pa lamang, nakipag-ugnayan na sila sa mga stakeholders. Kaya lubos yung kanilang pagpapasalamat dahil meron din mga batch or mga former student nila, former na mga nag-aaral dito, na nag-donate naman ng school supplies para doon sa mga piling mag-aaral din na especially yung mga miyembro naman ng 4P, sila yung nabahagian ng school supplies. Sa pili lamang yan kung sino lamang yung karapat-dapat na mabigyan. At depende rin yan dun sa kanilang monitoring or sa assessment nga na isinagawa naman ng pamunuan. At kanina meron pa silang nakaragdagan din na ibinahagi naman school supplies para naman doon sa kanilang mga mag-aaral. Para naman doon sa makabuang detalye, narito at ating pakinggan ang bahagi sa naging panayam kay Sir Willie Gub, ang siya school principal ng Dagupan City National High School. Tayo naman po ay natutuwa dahil very positive naman po yung ating umpisa ng school year 2025-2026 and nakita nyo nga naman na talagang napakarami na ang ating mga estudyante. We're expecting around mga 7,000 na population ito both for the junior at saka sa senior high school. For the junior naman naka-shifting ito, double shift kami ngayon kaya kalahati lang yun nandito ngayon. Ang 7 to 8, grade 7 to 8 ay nag-umpisa ng alas 6 and then mag-umpisa naman yung 9 and 10 ng 12:30 hanggang 6:30, almost 7 o'clock na ng gabi. Meron pa tayong kakulangan ng classroom as of now kaya hindi pa natin may balik sa regular schedule ang ating junior high. Yung senior high naman for the last year nakabalik na in a regular schedule. We're hoping na upon completion ng lahat ng mga buildings ang ginagawa and hoping na may idagdag pa ay makabalik na rin ang junior high sa regular schedule. For dito sa Dagupan City National High School, lahat naman ng mga instructional rooms ay hindi na ito binabaha except lamang sa mga areas na medyo mababa at kagaya nung nandito sa may right portion ng ating compound pero hindi naman na ito marami. Of course, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga tumulong sa Brigada Eskwela natin. Naihanda natin ang ating mga classrooms
At of course, yung ating mga facilities ay naging maayos. And we're looking for more partnership with stakeholders natin para lalo pang mapaganda, no? Lalong-lalo na yung ating water supply. Ang ating PTA ay meron ng initial project, no, para dyan, and ilo-launch na ito ngayon. Anytime ay umpisa na yung project nila regarding water system. And lahat naman po ng ating mga partners ay nakipagtulungan, no, para i-prepare lahat ng mga facilities. Sa lahat ng mga mag-aral ng Dagupan City National High School, open pa rin, no? Yung meron pa rin tayong Oplan Balik Eskwela na ginaganap ngayon para sa mga hindi nakaabot dun sa ating enrollment. Meron pa rin tayong help desk na nandito. At sa mga nag-aanap pa ng kanilang mga classrooms ay nandito pa rin po yung ating mga markers para matulungan sila, and tuloy-tuloy pa rin naman po yung coordination natin sa ating mga LGU, sa ating mga different authorities, no, para maayos yung implementation ng ating first week ng ating pagbabalik ng eskwela. Yes, unang-una yung ating local government, no? Of course, nagpapasalamat tayo kay Mayor Belen and sa ating POSO chief na si Sir Arvin, dahil nakipag-coordinate talaga sila sa amin para maayos ito. So makikita nyo may mga enforcers na nandyan. Also sa PNP, meron tayong mga partners with the PNP na nandyan din to help us out, lalong-lalo na yung pagpasok at saka pag-uwi. No? And then ang atin namang School Governance Council ay nakapag-meeting na nung last week at naka-layout na yung kanilang mga resolutions na may kinalaman po sa school security. At ito naman ay i-communicate natin ng maayos sa ating mga magulang. Tayo naman po ay natutuwa dahil very positive naman po yung ating Kabokot-bokot-prami at pagkabahagi naman sa pagpanim na kay Sir Willie, ang siyang school principal ng Dagupan City National High School, at base rin sa kanyang panayam natin sa kanya na merong mga help desk or merong mga front desk na inilatag sila dito sa bungad pa lamang ng Dagupan City National High School para doon sa mga nanay, sa mga estudyante na naghahanap ng kanilang mga classroom. At syempre dahil nga meron pa rin mga inaasahan na mga late enrollees, kaya naman nagtalaga sila dyan para na rin hindi mahihirapan at nga mga mag-aaral doon naman sa kanilang mga katanungan, lalo na ang Dagupan City National High School ay malaki-laki at marami talagang mga classroom, kaya medyo pahirapan lalo na doon sa mga bago pa lamang napasok dito sa ating kinaroroonan kaya kinakailangan nila ng gabay para doon sa mga teachers din na narito sa Dagupan City National High School. How's that, Bombo Prami? Yes, Bombo Ira. Right now, kamusta naman yung naging lagay ng trapiko kanina sa pagbubukas ng klaseng unang araw ng pasukan natin dyan mismo sa may downtown area sa yung kinaroonan? Of course, pati rin sa may barangay Tapua kanina, Bombo Ira? Yes, Bombo Prami. Pagdating naman doon sa nagkakasadahan natin sa lagay ng trapiko, dahil ayan, kanina umaga pa lamang 7 o'clock actually, naramdaman na rin talaga natin yung pagbigat ng dalo ng trapiko, lalo na doon sa mga pangunahing kakasadahan sa mga kalsada na malapit sa mga eskwelahan. Medyo bumigat yung dalo ng trapiko dahil nga marami nang mga pumapasok, marami atong nakakasabayan natin, pero maaga pa lamang din nagsagawa na itong post enforcers natin ng kanilang deployment, at bago pa lamang atong pasukan ay nagsagawa na rin sila ng pakikipagpulong, pakikipag-coordinate sa bawat eskwelahan dito sa lungsod ng Dagupan para matiyak nila na magiging maayos yung dalo ng trapiko, yung sistema pagdating naman sa kakalsdahan. At maidagdag lamang natin dahil meron nga mga ilang kakalsdahan at yung kasalukuyan pa rin sinasagawa yung pagpapataas ng mga kalsdahan natin, yung pagsasayos naman ng kanal. Diyan yung mas naglagay sila ng doble post enforcers. Yan yung kinakailangan din nilang matutukan kasi nga diyan mas lalong bibigat or magkakaroon nga ng pagsikip naman nung daloy ng trapiko. Kaya sobra-sobra din yung mga ginawang paghahanda, hindi lamang atong mga post enforcers natin. Ngunit atong nakapulisan natin, kantabay din nila sa kanilang mga ginagawang pagbabantay dito sa ating makasdahan bilang bahagi na rin yan sa pagbabalik eskwela ngayong school year 2025 at 2026. Yes, Bombo Ira, right now ramdam naman yung presensya ng ating kapulisan sa itong pagbubukas ng klase dito sa syudad. Yes, sa Bombo Prami, dahil ng ating nabanggit kanina, naramdaman na agad natin yung presensya ng mga post enforcers natin, yung mga kapulisan. Nung nandyan tayo sa bahagi ng downtown area, naka-standby na yung kanilang patrol
dyan sa harapan ng West Central Elementary School at dito rin sa harapan naman ng Dagupan ng City National High School meron tayong nakita na presensya ng Dagupan ng City Police Station. At bukod pa dyan, ang Pangasinan Police Provincial Office din naglagay din sila ng makaragdagang deployment lalo na doon sa mga malalaking eskwelahan na kailangan din matutukan na itong ating mga otoridad pagdating din doon sa ating mga estudyante. Kaya tuloy-tuloy din talaga yung ginagawang coordination na ating mga otoridad sa ating mga eskwelahan. Hindi lamang ating mga eskwelahan, ngunit kahit din yung mga pampublikong lugar na madalas na pupuntahan din itong ating mga estudyante, itong pagpapasyalan nila dyan sa may park, sa may plaza, di ba, after naman nila na pumasok, isa talaga yan sa kanilang dinediretsahan, yung mga pupunta sa mga karinderya, at bukod dyan, isa rin sa kanilang babantayan sa akin kasi hindi lamang mga mga elementary school, mga high school atong magbabalik eskwela. Meron ding mga magbabalik eskwela na mga nasa kolehiyo level na. Kaya isa rin sa kanilang titignan ngayon is yung mga dormitories para matiyak nila na wala tayong ma-encounter or wala tayong may tatala na mga incident. At target kasi ng Police Regional Office 1 ngayon, zero incident. At syempre yan din yung isa sa mga babantayan natin, yung mga bullying incident na nagaganap pagdating dito sa mga eskwelahan at sa iba't iba pang mga sitwasyon nga dito sa ating nasasakupan. Last question, Bombo Ira, dahil itong kagabi nagkaroon ng pag-ulan-ulan na wala bang mga naitala na sabihin natin na naging problema or mga pagbaha sa mga schools na yung na-monitor dito sa ating syudad? Sa Bombo Province, dito sa harapan ng City National High School, alam naman natin dyan sa may baba ng overpass, meron talagang dahil ongoing construction ng kakalsadahan na may naranasan tayong high tide or itong stagnant water. At dahil nga rin yan sa mga nararanasan nating mga pag-ulan, isa din yan sa pahirapan para doon sa ating makabayan kapag dumadaan sila dito, especially doon sa ating mga mag-aaral, sa ating mga motorista. Dahil doon sa isinasagang kalsadahan, isa rin yan sa naging epekto kung bakit hanggang sa kasulukuyan meron pa rin tubig baha na nararanasan natin. At pagdating naman doon sa may bahagi rin ng harapan ng West Central Elementary School, sa harapan din nila ay nagkakaroon din ng problema ayon nga doon sa bahagi ng Panem kay Sir Renato Santillana na ang isa sa pinoproblema nila is yung tubig baha. Kapag dira-diretso yung mga pag-ulan di kaya high tide yan talaga sa harapan nung kanilang paaralan nakakaranas ng pagbaha. At bukod dyan, sa ilang mga kakalsadahan din natin, sa ilang mga barangay, sa ilang mga lugar, dito sa lungsod ng Dagupan, nakakaranas rin talaga tayo ng pagbaha lalo na kapag itong sunod-sunod, tuloy-tuloy na. At itong mga pag-ulan naman na ating nararanasan. Alright, and with that, Bombo Ira, maraming salamat. Go ahead. Yes, maraming salamat sa Bombo Frog. Yan ang aking the latest update. Live mula nito sa lungsod ng Dagupan para sa programang Bombo Hanay Big Time Patrol numero 1, Bombo Ira Chicano, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo.